Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. Asahan po ninyo na pag meron tayong mai-report, ay i-report ko sa inyo agad. Ang Pangulo nagiging reporter na. Tungkol ito sa kaguluhang nangyayari sa Middle East. Muling humarap sa publiko si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East upang magbigay ng update sa kalagayan ng mga Pilipinong nasa rehiyon. Ang payag ng Pangulo ay kasunod ng konfirmasyon na may isang Pilipinang nasawi sa missile strike sa Israel habang patuloy ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kanyang video statement, tinayak ni Marcos Jr. na patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan at magiging transparent sila sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Asahan po ninyo na pag meron tayong mai-report, ay i-report ko po sa inyo kagad. Patuloy na monitoring. Binigyan din ng Pangulo na naka-alerto ang lahat ng embahada at opisyal ng pamahalaan sa Middle East upang matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers. Sabi niya, patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong giyera. Nauna nang sinabi ni Marcos na ang pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang proteksyon ng buhay ng mga Pilipino. At agad silang kikilos kung kinakailangan ang karagdagang hakbang tulad ng evacuation o iba pang tulong. Kasabay ng pangakong agarang pag-uulat, tiniyak din ng Pangulo na hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing OFW. Lahat po ng tulong na kinakailangan ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Ang mensahe ni Marcos ay inilabas habang patuloy ang pagtaas ng alert level sa ilang bahagi ng Middle East kung saan libo-libong Pilipino ang nagtratrabaho lalo na sa Israel at iba pang kalapit na bansa. Sa harap ng mga pangamba at kawalang katiyakan na nawagan ang Pangulo ng pananatiling kalmado at pagtitiwala sa mga opisyal at patuloy na nagmo-monitor ng sitwasyon. Sa ngayon, nanatiling nakafocus ang pamahalaan sa kaligtasan ng bawat Pilipino sa rehiyon at tiniyak ng Pangulo ng anumang bagong development ay agad na ipaalam sa publiko. Wow, palakpakan naman natin. Salamat po, mahal na Pangulo. Talagang napakasipag ang ating Pangulo. Siya na ang direct na nagre-report. Anong ibig sabihin niyan? Mahal na mahal niya ang sambayan ng Pilipino, lalo na mga OFWs. Diba? Ganyan ang mensaheng gusto kong iparating. Ang sipag. Tingnan niyo ang reaksyon. Nasa na? 79,000 ang nag-react. 70,000 ang tumatawa. 5,500 ang galit. 2,300 lang ang nag-like. So, anong percentage yan? Nasa 98%. Tinatawanan, galit sa Pangulo. Bakit? I don't know ha. Basta, ang gustong iparating ng Pangulo, nababahala siya. Yung, I care for you, my dear OFWs in your families. Nagmo-monitor ako. At kung may na-monitor, i-report ko kagad kayo. Mag-video na naman siya. Ano ba yan? Trabaho ba yan ng presidente? To me, that's weak leadership. Hindi yan ang gusto kong marinig sa isang Pangulo. Yun, sinabi. Tulungan natin ang pamilya ng nasawing kasi may namatay na isang Pilipina caregiver. Agaran nating tutulungan. Ang tanong ko, magkano kaya ang itulong doon sa baka kagaya nung malala nyo nung last year sa lanta ng Cebu province ng Bagyo Tinyo ba yun? Nakakainis yung 5,000 pesos ang itutulong
sa na-damage ang bahay, 10,000 naman sa mga completely destroyed. Ano ba? Wala sa realidad ang Pangulong ito. Hindi niya alam ang hirap ng mabagyo. Ako, alam ko. Kasi lumaki ako sa isang bayan sa La Union, Bangar, La Union. Palaging nababagyo kami noon, nababaha, mga bahay sa community namin, lumilipad ang buong bubong, nasisiraan kami ng bahay. Tapos, bibigyan mo ng tulong, 5,000 lang. Anong mabibili ng 5,000 ngayon para ma-repair mo ang bahay mo? Ganyan ang ating gobyerno. Hanggang salita lang na tutulungan natin. Magkano ang itutulong nyo? Baka mamaya, ang tagal bago dumating mga ano. Oh, isa pa dito na nakakano. Yung mga bansa sa Middle East na may US military bases, nagiging magnet yung military bases na yan, kaya tinatarget sila ng Iran. Ano ang mangyayari sa atin, Pilipinas? May bases ba ng US military? Yes! Yung mga EDCA bases. So anong leksyon dito? Nang dahil sa pagpayag ng administrasyon na ano ito? May EDCA bases, lalo na yung US Typhoon missile system, ini-invite natin ang sakuna na pwede tayong targetin ng kalaban ng US. Madadamay tayo dahil sa foreign policy ng ating gobyerno. So, I don't know kung natutuwa ba kayo sa sipag ng Pangulo Annalyn, naging reporter pa nga. Anong klaseng Pangulo meron tayo? Reporter na. Sabi dito, basahin ko mga comments. Napakahusay. Naging reporter pa nga. My middle finger salute to you, sir. Gumawa po kayo ng contingency plan, paano ma-repatriate ang OFW. Please lang po, wag lang kayong maging reporter. Well, yan lang gusto niyang gawin, maging reporter eh. Hindi, magtiis na po tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gipatindog nila nga balay. Og karon managid sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay
kay ginabangan magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Gyud kay nakabalin gyud mi kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo. Kay dako